Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at kayo ay miyembro ng SSS o GSIS, pakinggan ninyo mabuti ang sasabihin ko sa inyo ngayon dahil maaaring ito ang pinakamahalagang balita na maririnig ninyo ngayong taon. Hindi ito tsismis, hindi ito hula. Ito ay batay sa mga opisyal na pahayag ng pamahalaan at ang impormasyong ito ay may direktang epekto sa inyong bulsa, sa inyong pamilya at sa inyong kinabukasan. Ngayon, bago pa man kayo lumipat ng channel o isara ang video na ito, nais ko munang itanong sa inyo. Ilang beses na ba ninyong narinig na may bagong benepisyo pala para sa mga pensyonado pero hindi kayo naabisuhan? Ilang beses na ba kayong dumating sa SSS o GSIS office na walang dala na tamang dokumento kaya umuwi kayong walang nakuha? Ito ang eksaktong rason kung bakit ginawa ko ang video na ito para sa inyo. Kasi kayo, ang aming mga lolo, lola, tatay, nanay, at lahat ng nagbuwis ng pawis para sa bansang ito sa loob ng maraming taon, kayo ay may karapatang malaman ang lahat ng ito. At ngayon, dito sa video na ito, tatalakayin natin ang malaking pension increase na darating, ang espesyal na Labor Day bonus na maaaring matanggap ninyo, kung sino ang kwalipikado, kung kailan ibibigay ang pera, at pinakamahalaga, kung paano ninyo masisigurado na hindi ninyo ito palampasin. Kaya handa na kayo? Simulan na natin. Una sa lahat, pag-usapan natin ang pinaka-exciting na bahagi, ang pension increase. Sa loob ng maraming taon, ang mga pensyonado ng SSS ay nagreklamo na hindi na kayang abutin ng kanilang monthly pension ang tumataas na presyo ng pagkain, gamot at pang-araw-araw na gastusin. At sa katunayan, naiintindihan natin iyon. Kung ang inyong SSS pensyon ay nasa 3,000 hanggang 5,000 lamang bawat buwan at ang isang bag ng bigas ay 50 na ang kilo, ang isang blood pressure maintenance ay 30 hanggang 50 bawat araw, at ang tubig at kuryente ay patuloy na tumataas, talagang mahirap. Ngunit ang magandang balita ay narinig ng pamahalaan ang inyong mga daing. Ang pinakabagong mga diskusyon sa Kongreso at sa SSS Commission ay nagpapahiwatig ng isang malinaw na direksyon, ang pagtaas ng pensyon na matagal na nating hinihintay. Ang mga panukalang batas na naghahanap ng 2,000 hanggang 5,000 na dagdag sa buwanang pensyon ay aktibong pinag-uusapan sa Senado at Kamara ngayong taon. Para sa mga miyembro ng GSIS naman, lalo na ang mga retiradong government employees, ang tiered pension adjustment ay inaasahang maglalabas ng mas mataas na baseline amounts simula ngayong ikalawang kalahati ng taon. Halimbawa, kung ang inyong kasalukuyang SSS pensyon ay 4,500 bawat buwan at maaprobahan ang 2,000 na dagdag, kayo ay magiging 6,500 na bawat buwan. Sa loob ng isang taon, iyon ay 1,044,000 na karagdagang kita para sa inyong pamilya. Hindi maliit iyon mga kaibigan. Iyon ay halos isang buwan na grocery or isang buwan na maintenance medicines or pera para sa inyong apo na nasa paaralan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang Labor Day bonus at ito ay isa sa mga benepisyo na maraming pensyonado ang hindi alam na maaari nilang makuha. Bawat taon sa paligid ng Mayo 1, ang araw ng paggawa, ang pamahalaan ay nagbibigay ng espesyal na one-time cash benefit para sa mga pensyonado bilang pagkilala sa kanilang mga taon ng serbisyo at kontribusyon sa ekonomiya ng Pilipinas. Para sa mga GSIS pensioners at ito ay lalo na mahalaga para sa mga dating government workers, teachers, sundalo, pulis at iba pang miyembro ng serbisyo sibil, ang tinatawag na pension enhancement o annual bonus ay karaniwang katumbas ng isang buwan na pensyon. Kaya kung ang inyong monthly pension ay 8,000, ang inyong Labor Day bonus ay maaaring umabot din sa 8,000. Isang malaking tulong lalo na sa panahon ngayon na ang presyo ng lahat ay parang hindi mapigilan ang pagtaas. Para sa mga SSS pensioners naman, ang 13th month pension na ibibigay sa Disyembre ay kadalasang ang pangunahing annual bonus. Ngunit ang ilang lokal na pamahalaan at ang ilang mga bill na isinusulong ngayon
ay nagnanais ding magbigay ng mid-year bonus para sa pinaka-vulnerable na grupo ng mga pensyonado, lalo na sa mga nasa edad 70 pataas o sa mga solo pensioners na walang ibang pinagkukunan ng kita. Ang pangunahing kondisyon para makuha ang Labor Day bonus? Una, kailangan kayong aktibong pensyonado. Ibig sabihin, tumatanggap na kayo ng regular na pensyon sa oras na ibibigay ang bonus. Pangalawa, kailangan na updated ang inyong record sa SSS o GSIS, ang inyong contact details, inyong bank account, at inyong UMIDI o valid ID. Ikatlo, at ito ay napakahalagang paalala, huwag kayong magpahuli sa pag-update ng inyong Annual Confirmation of Pensioner Status o ACOP. Kung hindi kayo nag-ACOP sa tamang panahon, maaaring ma-hold ang inyong pensyon at maging ang inyong bonus. Isa sa mga tanong na palagi kong natatanggap mula sa aming mga matatanda ay ito. Kailan ba talaga darating ang pera? At naiintindihan ko kung bakit ito ang pinakamahalagang tanong. Kapag kailangan ninyo ang gamot ngayong Martes at ang pensyon ay darating pa lang sa Biyernes, malaking problema iyon. Ang SSS pension ay karaniwang release date ay batay sa inyong UMIDI o SSS number. Ang mga pensyonado na ang SSS number ay nagtatapos sa 1 hanggang 5 ay karaniwang nire-release ang kanilang pensyon sa unang bahagi ng buwan, samantalang ang mga may ending na X hanggang 0 ay sa ikalawang bahagi. Ngunit ang pinakamabilis at pinaka-reliable na paraan para matanggap ang inyong pensyon ay sa pamamagitan ng direct bank credit, sa PNB, Land Bank, DBP o sa inyong preferred bank account na nakalink sa inyong SSS account. Para sa GSIS naman, ang pensyon ay direktang niloload sa inyong GSIS eCard Plus and maaari ninyong i-withdraw ito sa kahit anong BankNet ATM o sa mga GSIS accredited na bangko. Ang relasi ay karaniwang sa ika-15 at katapusan ng buwan, ngunit ang espesyal na bonuses tulad ng Labor Day bonus ay may sariling timeline at kailangan ninyong bantayan ang opisyal na announcements ng GSIS. Isang praktikal na tip na ibinabahagi ko sa lahat ng aking mga kakilalang pensyonado, mag-sign up sa SSS or GSIS text at email alerts. Sa pamamagitan nito, malalaman ninyo agad kung kailan i-release ang inyong pensyon, kung may problema sa inyong account, o kung may bagong benepisyo na available para sa inyo. Hindi na kayo kailangang mag-abot ng linya sa opisina para malaman ang inyong balance. Ngayon, ito ang bahagi ng video na gusto kong bigyang pansin ng husto. Ang mga tinatawag nating hidden benefits. Ang mga benepisyo na nandoon na, naghihintay para sa inyo, pero hindi ninyo alam dahil walang nagsabi sa inyo. Una, ang SSS Retirement Benefit Differential. Maraming pensyonado ang hindi alam na maaari silang mag-apply para sa dagdag na bayad kung ang kanilang original pension computation ay mas mababa kaysa sa dapat. Ito ay nangyayari lalo na sa mga nag-retire bago ang ilang mga batas ay naisabatas. Kung kayo ay nag-retire bago ang 2019, halaga ng pag-usisa sa inyong lokal na SSS branch kung may pension differential na maaari kayong i-claim. Pangalawa, ang burial benefit. Kung ang inyong asawa o isang miyembro ng inyong pamilya ay isang SSS o GSIS member o pensioner at pumanaw sila, ang naiwan ay may karapatang mag-claim ng burial benefit na umaabot sa 20,000 hanggang 40,000. Huwag hayaang mawala ang perang ito sa inyong bulsa dahil lang sa hindi ninyo alam na maaari ninyong i-claim ito. Ikatlo, ang Medicare o PhilHealth benefits para sa mga senior citizen. Sa inyong edad, ang lahat ng mga hospitalizations, regular check-ups, at maintenance medicines ay maaaring may coverage sa ilalim ng PhilHealth Consulta Package. Tiyaking naka-enroll kayo bilang senior citizen beneficiary at na-update ang inyong PhilHealth MDR o Member Data Record. Ika-4, ang GSIS Optional Life Insurance na maaaring mag-abot ng malaking halaga ng insurance coverage para sa mga dating government employees na nagpanatili ng kanilang contributions.
Marami sa inyong hindi alam na mayroon kayong life insurance policy na kasamang lumaki kasabay ng inyong taon ng serbisyo. I-check ninyo ang inyong GSIS records ngayon. Hindi lahat ng balita ay masaya, mga kaibigan, at bilang isang taong nagmamalasakit sa inyo, kailangan ko ring sabihin ang katotohanan. May mga sitwasyon kung saan ang pensyon ay maaaring mabawasan o ma-hold, at gusto kong malaman ninyo ang mga ito para maiwasan ninyong mangyari sa inyo. Una, kung hindi kayo nag-submit ng Annual Confirmation of Pensioner o ACOP sa SSS sa tamang oras, ang inyong pensyon ay maaaring masuspend hanggang makomplete ninyo ang proseso. Ang ACOP ay ginagawa minsan sa isang taon at maaari na itong gawin online sa pamamagitan ng My SSS portal o personal sa pinakamalapit na SSS branch. Huwag kalimutan ito. Isang malaking pagkakamali na nagagawa ng maraming ating mga matatanda. Pangalawa, para sa mga pensyonado na nagtatrabaho pa rin matapos mag-retire, lalo na sa mga nagtatrabaho bilang consultant, kontraktual o kahit part-time, mahalaga na malaman ninyo na kung kayo ay muling nagpapatala bilang isang employer o may-ari ng negosyo at nag-aambag muli sa SSS, maaaring may mga komplikasyon sa inyong pension computation. Kumonsulta sa inyong SSS branch para sa tamang gabay. Ikatlo, tungkol sa buwis. Sa ilalim ng kasalukuyang batas, ang SSS at GSIS pensyon ay exempted sa income tax. Ibig sabihin, ang buong halaga ng inyong pensyon ay para sa inyo at hindi na kailangang ibawas pa sa BIR. Ito ay isang karapatan ninyo bilang isang retirado at dapat itong ipaglaban kung may sino man na sabihin sa inyong kabaligtaran. Alam ko na ang pagpunta sa SSS or GSIS office ay maaaring makapagod at nakakapagod para sa ating mga matatanda. Ang mahabang pila, ang init, ang abala. Kaya naman nandito ang ilang mga tips para gawing mas madali ang proseso para sa inyo. Una, mag-book ng appointment online bago pumunta sa opisina. Ang SSS website at ang GSIS website ay may online appointment system na. Sa pamamagitan nito, hindi na kayo kailangang magpila ng matagal. Pumunta na kayo sa inyong itinakdang oras, ipresenta ang inyong appointment confirmation at mas mabilis kayong mapapansin. Pangalawa, lagi kayong magdala ng 3 bagay. Inyong UMED, isang valid government ID na may litrato at isang photocopy ng lahat ng dokumento na dala ninyo. Maraming beses na ang seniors ay napauwi nang walang nakuha dahil kulang ang kopya ng kanilang mga papel. Ikatlo, kung hindi kayo kayang pumunta ng mag-isa dahil sa inyong kalusugan o mobility issues, maaari kayong magpadala ng inyong anak o isang kapamilya bilang inyong authorized representative. Kailangan lang ng Special Power of Attorney o SPA na maaaring gawin sa harap ng isang notaryo publiko para sa maliit na bayad. Mga kababayan, sa pagtatapos ng video na ito, nais kong ipaalala sa inyo na ang inyong pensyon ay hindi isang regalo, ito ay inyong pinaghirapan. Bawat kontribusyon na inyong ibinayad sa SSS o GSIS sa loob ng maraming taon ng inyong pagtrabaho, iyon ang pera na bumabalik sa inyo ngayon. Kayo ay may karapatang sa bawat sentimo ng benepisyong ito at walang sino man ang dapat na makapigil sa inyong makuha ito. Kung ang video na ito ay nakatulong sa inyo, ibahagi ninyo ito sa inyong mga kaibigan, kapatid, kapitbahay, at lahat ng inyong kilala na senior citizen. Dahil baka may isa sa kanila na hindi pa nakakaalam ng mga benepisyong ito at kailangan nila itong marinig. Mag-subscribe kayo sa aming channel para lagi kayong updated sa pinakabagong balita tungkol sa SSS, GSIS, PhilHealth, at lahat ng benepisyo na para sa ating mga kababayan. Hanggang sa susunod na video, ingatan ninyo ang inyong sarili at tandaan, kayo ay minamahal at pinahahalagahan ng inyong pamilya at ng bansang ito.